Welcome back naman mga bossing sa channel natin. Pasensya na dahil naulang ulit akon kapag-upload medyo naging busy tao ng karaan araw at sa mga hindi pa nag-subscribe ay mag-subscribe na kayo dahil malaking tulong ito sa paglago ng ating channel para makabawi na ako sa pagkakabagsak mula sa pinsala ng aking puso mula sa panloloko ng aking kasintahan. Tara umpisahan na natin. Zangi na mas overpower pa kay Goku at Saitama, let's go. Chapter 806 tandang bawas 8-0. Personal na inalis ni Lee Zongyu ang malaking bato na nakaharang sa kuweba, na nagpapakita ng pasukan ng kuweba na mahigit 1 metro lamang ang lapad. Bumalik siya sa kanyang hitsura bilang tao at nanguna sa paggapang sa loob. Si Zhang Yi ay lihim na nagpupuyat at pinapasok muna ang dalawang tripulante, pagkatapos ay naglakad sa gitna kasama sina Zhu Qi at Zhu Yongke. Sa likod niya ay 4 na tripulante. Napakadilim sa loob ng kuweba at binuksan ng mga tripulante ang mga ilaw na agad namang nagliwanag sa buong kuweba. Ito ay mainit at mahalumigmig sa loob at may amoy ng asupre. Ito ay isang pangkaraniwang amoy sa mga hot spring. Sinabi ni Zhang Yi na may pagtataka, akala ko ay napakabaho dito. Paano mo malulutas ang mga problema ng pagligo at pagdumi sa iyong pang-araw-araw na buhay? Ipinaliwanag ni Lee Zongyu, may alam akong ilang medikal na kasanayan. Kaya paalalahanan ko ang lahat na bigyang pansin ang personal na kalinisan upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga nakakahawang sakit. May mga hot spring sa ibaba na nakakapaglinis ng katawan. Tungkol naman sa dumi, may mga espesyal na channel para sa pag-imbak at maaaring gamitin bilang pataba sa pagpapatubo ng pagkain. Sa puntong ito, mapait siyang ngumiti. Originally, we plan to implement a sustainable development strategy here. Gayunpaman, walang magsasaka dito at hindi tayo magaling magtanim. At saka, masyadong mahaba ang growth cycle ng pagkain at hindi tayo makapaghintay ng ganoon katagal. Tumingin si Zhang Yi sa kanya at mahinang nagsabi, maganda ang ideya mo. Tinanong ni Zhang Yi ang kanyang sarili, ano ang magagawa niya kung malagay siya sa ganoong kapaligiran? Well, no need to think about it, nasa puso na niya ang sagot. Hindi siya magiging Lee Zongyu. At magiging Kunbi. Hindi nagtagal pagkatapos maglakbay, malabong nakakita si Zhang Yi ng liwanag na pinagmumulan ng malalim sa yungib. Parang may liwanag. Ang liwanag ay hindi nagmumula sa isang apoy o isang lampara, ngunit mula sa isang berdeng mineral sa batong pader na malalim sa yungib. Naglalabas sila ng mahinang liwanag sa dilim. Bagamat hindi masyadong maliwanag, halos hindi pa rin sapat para makita ng mga tao nang malinaw ang nakapalibot na tanawin 2 o 3 metro ang layo. Lumakad si Zhang Yi sa tabi ni Lee Zongyu at kaswal na nagtanong, paano ka nakikipag-usap sa Jiangnan region sa ganoong kalayuan? Wala bang problema sa signal? Nang marinig ito, bahagyang umiti si Lee Zongyu at pagkatapos ay naglabas ng isang Warwick Mate 600 mula sa kanyang bulsa. Malinaw na tumango si Zhang Yi. So ayun ang nangyari. World class talaga ang signal ng cellphone nila. Napakamot ng ulo si Lee Zongyu, sa totoo lang, may base station sa isla. Itinayo rin ito ng Warwick. Hindi napigilan ni Zhang Yi ang tumawa ng 2 beses, sa bagay na ito, talagang nauuna ang Warwick. Hindi nagtagal, dumating sila sa kuweba kung saan nakatira si Lee Zongyu at ang iba pa. Pero pagdating nila sa entrance, binantayan sila ng 2 lalaki na may hawak na baril. Tumigil ka, sino to? Maingat na itinaas ng 2 lalaki ang kanilang mga baril at sinabing, ako ito, nandito ako sa rescue team. Si Lee Zongyu ay humakbang pasulong at ipinakita ang kanyang mukha. Rescue team. Ang 2 lalaki ay mukhang kahina-hinala na may bakas ng kagalakan sa kanilang mga mata, ngunit sila ay mas maingat. Ito ba ang rescue team mula sa Huaxu country na tinawagan mo noon? Tumango si Lee Zongyu, tayo ay naligtas. Maari nating sundan ang kanilang barko pabalik sa lupain, at hindi na tayo muling mabubuhay ng ganito kagutom. Bahagyang itinaas ni Zhang Yi ang kanyang kilay. Naisip ni Lee Zongyu na ang buhay sa lupa ay mas masahol pa kaysa sa isla. Ngunit pagkatapos na maibalik ang mga ito, si Zhang Yi at Jiangnan District ay natural na mag-aayos para sa kanila. At least hindi sila mamatay sa gutom. Ang mga ekspresyon lang ng 2 gatekeeper ang nakapagparamdam kay Zhang Yi ng kaunting kakaiba. Masyado silang komplikado tungkol sa pagdating ng kanilang sarili at ng iba. Paano ito nangyayari? Kapag ang isang tao ay nakatagpo ng isang tagapagligtas sa isang desperado na sitwasyon, hindi ba siya dapat umiyak sa tuwa?
Napagtanto niya na hindi ito ganoon kasimple. Ngunit hindi ito mahalaga sa kanya. Gusto lang niyang kunin si Lee Zongyu, mas tumpak, ang bato sa kanyang kamay na pinaghihinalaang pinagmulan ng Diyos. Lumingon si Lee Zongyu at nakangiting sinabi kay Zhang Yi, lahat, mangyaring maghintay dito sandali. Dito sila nakatira. Maaaring medyo magulo ito. Ipapalinis ko ito para hindi mahadlangan ang iyong mga mata. Habang nagsasalita siya, itinuro niya ang ilang malalaking bato sa lupa. Lahat, mangyaring umupo. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, hindi na kailangan, maghihintay tayo dito. Siya ay humakbang pasulong, tinitigan ang mga mata ni Lee Zongyu, ngumiti, at makahulugang sinabi, kung may anumang bagay na kailangang pag-usapan, talakayin ito ng mabilis. Ang oras ay hindi naghihintay ng sinuman, at hindi tayo maaaring manatili dito ng masyadong matagal. Lumulok si Lee Zongyu, tumalikod na may hindi natural na ekspresyon, at talagang tinakpan ng kamay ang kanyang bibig sa kahihiyan. Para bang tinatago ang kahihiyan, dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinuklay ng kamay ang kanyang buhok. I'll just let them pack their things, at wala nang ibang istorbo sa kanila. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Lee Zongyu ang 2 gatekeeper at pumasok sa kailaliman ng kuweba. Maraming liwanag sa loob ng kuweba na may lawak na 2 hanggang 300 metro kwadrado. May mga tent, mga kagamitan sa pagluluto, at kahit na mga damit na nakasabit para matuyo. Gayunpaman, ang living area ay pinananatiling napakalinis at walang dumi o basura sa bahay sa lahat ng dako. Sa oras na ito, dose-dosenang mga tao ang magkakasamang nakaupo sa gitna ng kuweba, at ang maliwanag na mineral na hinukay sa gitna ay nagpapaliwanag ng espasyo. Isang maikli ngunit kakaibang mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakatayo sa gitna ng bilog at nagsalita sa isang matatag at malakas na tono. Ang kasalukuyang sitwasyon ay pansamantalang kahirapan lamang. Naniniwala ako na malapit nang lumipas ang katapusan ng mundo. At maliligtas din tayo. Malupit ang kahapon, mas malupit pa ngayon. Pero magiging maganda ang bukas. Karamihan sa mga tao ay namatay ngayong gabi at hindi na nakita ang araw bukas. Kaya lahat dapat kumapit at huwag mawalan ng kumpiyansa. Pagkaroon ng pag-asa sa kinabukasan. Ang kanyang pangalan ay Ma Wenzheng at siya ay isang entrepreneur sa team. Siya ngayon ay nagtatrabaho ng part-time bilang isang pari at isa rin sa mga spiritual leaders ng team. Sa pagtatapos ng kanyang madamdamin na pananalita, may kaunting palakpakan. Bagamat ang mga nakapaligid na refugee ay mukhang medyo pagod at manhid, pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, maraming tao ang nagliwanag. Kapag ang ganitong uri ng pag-asa ay naputol, ang mga tao ay nangangailangan ng pampatibay loob at iba pa upang sabihin sa kanila na may bukas pa upang mabuhay. Sa unang tingin, ang komposisyon ng pangkat na ito ay komplikado. Masasabing ito ang Rainbow Team, kasama ang mga tao mula sa maraming bansa. Sa apokalipse, pinili nilang sumali sa isang grupo upang manatiling mainit at makayanan ang mga Pumasok si Lee Zongyu kasama ang isang tao, at nasasabik niyang sinabi sa lahat. Lahat, natagpuan ko ang taong nagligtas sa atin. Dumating na ang rescue team at ibabalik tayo kaagad. Matapos marinig ang sinabi ni Lee Zongyu, lahat ay agad na tumalon mula sa lupa at sumugod upang palibutan siya. Talaga? May dumating talaga para iligtas tayo. Alam kong magiging ganito. Ang ilang mga tao ay nasasabik na umiyak sa lugar. Ang Colombian Maritime Force ba? Isang lalaking nakasuot ng gold-rimmed glass ang excited na mukha. Alam ko na hindi susuko ang Colombia sa mga mamamayan nito. Nagpadala ako sa kanila ng daan-daang mensahe na humihingi ng tulong, at sa wakas ay dumating sila. Salamat sa Diyos, salamat sa Colombia, hindi nito pinabayaan ang mga tao nito. Tuwang-tuwa ang lalaking may salamin kaya lumuhod siya sa lupa, may luha sa mga mata, at taimtim na nanalangin. Nang sabihin ito ng lalaking nakabespectacle na si Zhu Andy, inakala ng iba na ito ay ang Colombian Sea Rescue Force na darating, at lahat sila ay nagsaya. Great, kung makapunta tayo sa Colombia, siguradong mabubuhay tayo ng maayos. Ang Colombia ay ang pinakamagandang bansa sa mundo, na may masaganang materyales at masasayang tao. Ang isang grupo ng mga tao ay nagsimula na ng isang karnabal na estado. Kung tutuusin, matagal na silang nasa desperado na sitwasyon, at ang pagbibigay lang sa kanila ng kaunting pantasya ay sapat na para magkaroon sila ng malaking pangarap. Nang makita ito ni Lee Zongyu, medyo hindi nasisiyahang sinabi niya, ito ay isang rescue ship mula sa Huaxu Kingdom.
Biglang nag-freeze ang atmosphere sa pinangyarihan. Nanlaki ang mga mata ni Zhu Andi at hindi makapaniwalang sinabi, ano? Ang rescue ship ng Huaxu Kingdom? Li Zongyu, bakit ka humingi ng tulong sa kanila sa halip na Colombia? Sa karamihan ng tao, isang blonde na dayuhan na may balbas na mas mahaba kaysa sa kanyang buhok ay malakas na nagsabi. Ayokong pumunta sa Huaxu. Ako ay isang mamamayan ng Colombia. Gusto kong maghintay na dumating ang hukbong dagat ng Colombia at iuwi ako. Ito ang karapatang ibinigay sa akin ng konstitusyon. Sa ibang direksyon, isang payat at maikling nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagsabi sa basag na Ingles, Li, bilang isang lokal na opisyal sa Silla, masasabi ko sa iyo ng napakalinaw. Ang Huaxu Kingdom ay hindi isang perpektong bansa. Ang mungkahi ko ay pumunta sa Colombia o maging sa Marais. Makatwiran ang hinala ni Zhang Yi. Ang ilan sa mga mayayamang taong ito na nagbabakasyon sa Yanliu Island ay hindi gustong sumilong sa Huaxu Country. Ang isang paksyon ay ang pangkat ng Huaxu na pinamumunuan ni Li Zongyu na nagtataguyod ng paghingi ng tulong mula sa kaharian ng Huaxu. Ang mga taong ito ay alinman sa Huaxu Kingdom o mga dayuhan sa ibang bansa. Ang isang grupo ay ang dayuhang grupo at umaasa na makapunta sa mga bansang kanluranin. Ang pangatlong paksyon ay ang centrist na umaanod sa karamihan at walang malinaw na opinyon. Maaari kang pumunta kahit saan hanggat maaari kang mabuhay. Si Cha Hasong at iba pa ay mga masugid na dayuhan. Maraming tao ang pinabulaanan ang mga aksyon ni Li Zongyu nang walang pag-aalinlangan sa pag-aakalang nagdulot siya ng kaguluhan sa lahat. Pinunasan ni Li Zongyu ang kanyang mga templo. Kami ay sinubukan ng hindi mabilang na beses bago at humingi ng tulong sa mga nakapaligid na bansa. Ngunit walang bansa ang tumugon sa aming kahilingan. Tanging Huaxu Kingdom lang ang handang magligtas sa atin ngayon. Samahan na natin silang lahat. Ang manatiling buhayan. Ang kasintahan ni Li Zongyu na si Zhang Weiwei ay lumakad sa tabi niya at mahigpit na inalalayan siya. Hindi ngayon ang panahon para sa pag-aaway. Lalong nagiging delikado ang Yanliu Island. Kapos na tayo sa pagkain at ang ibang nakaligtas ay nagsimula ng mag-away sa kanilang mga sarili. Kung maghihintay pa tayo, baka hindi na tayo makapaghintay ng rescue, ngunit sa halip ay papatayin tayo. Sa gitna ng team, biglang tumunog ang isang clip sound. Oh, please stop arguing and just go to Huaxu Country. Anyway, there is no other choice now. Let's go there and stay for a while. If we have a way to live later, why don't we go somewhere else? Ipinagmamalaki niyang sinabi, huwag kang mag-alala, pamilyar ako sa paraan ng pag-alis sa Huaxu Country. Doon kami umalis ng aking ina. At saka, ang matanda ko dati ay may mataas na posisyon doon. She smiled proudly and said, ako na ang bahala sa'yo. Ang babae ay hindi matangkad, medyo mataba at mukhang maselan. Ang mga tao sa koponan ay pamilyar na sa isa't isa at alam na ang kanyang sinabi ay hindi mali. Si Sun Nuanzi, na tinawag na Xiao Yuer, ang kanyang ama ay dating isang lokal na mataas na antas na opisyal at ang kanyang ama at tiyuhin ay humawak din ng mahahalagang posisyon. Gayunpaman, si Sun Nuanzi ay lumaki sa ibang bansa at nang maglaon ay direktang dumayo. Ang mga salita ni Sun Nuanzi ay naging sanhi ng pag-iisip ni Che Haicheng at ng iba pa. Sa oras na ito, dumating din ang part-time na pari na si Ma Wenzheng. Sinabi niya sa isang mabagal ngunit matatag na tono, wala akong nakikitang masama kung ang lahat ay bumalik sa Huaxu Country ng sama-sama. Ngayon kailangan nating isaalang-alang kung paano mamuhay muna at ang iba pang mga salungatan ay dapat natalakayin sa ibang pagkakataon. Nang marinig ni Zhu Andi na nagsasalita si Ma Wenzheng, hindi niya maiwasang mapamura, Ma, taga Huaxu Country ka, syempre gusto mong bumalik. Pagkatapos mong bumalik doon, inisip pa nga ng ilang tao na ito ay isang medyo malakihang sakuna sa nyebe at napanatili pa rin ng sibilisasyon ng tao ang malaking bahagi nito. Mahinahong sinabi ni Ma Wenzheng, ang mahalaga ay hindi ito, ngunit kung saan ka makakaligtas. Siya ay nag-isip, ang mundo sa labas ay maaaring mas masahol pa kaysa sa ating naisip. Dapat nating isaalang-alang kung ito lamang ang ating pagkakataon upang mabuhay. Pagkatapos niyang magsalita, pumunta siya sa gilid ni Li Zongyu at sinabing, sumasang-ayon akong bumalik sa Huaxu Kingdom. Napatingin si Li Zongyu sa mga taong nasa harapan niya na nag-aalangan pa. Bagamat may kanya-kanyang problema ang bawat isa, sumiklab din ang alitan sa pagitan nila. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, sila ay nanirahan ng magkasama sa loob ng kalahating taon,
at ang pakiramdam na ito ng pag-asa sa buhay at kamatayan ay naging dahilan upang hindi siya sumuko sa sinuman. Kahit ano paman, nagpa siya akong sundan ang kanilang barko pabalik. Sana makasama kayong lahat. Everyone, please believe me for once. Lahat ay tumingin sa akin at ako ay tumingin sa iyo, at nagsimulang magsalita sa mababang boses. Ito ay isang pagkakataon, ngunit gusto ba talaga nating pumunta sa Huaxu Country? Anong ginagawa mo dyan kung hindi ka pamilyar sa lugar? Sila ay mga Chinese mula sa Huaxu at sa ibang bansa na Chinese, ngunit hindi namin maintindihan ang wika. Hindi ko gusto ang bansang iyon. Mas gugustuhin kong pumunta sa Colombia o Avonia o kahit sa Marais. Hindi ba sila dapat pumunta upang iligtas tayo sa international na humanitarianism? Sa gitna ng mga tao, ang opisyal ng sila na si Chia Haicheng ay sumimangot at nag-isip ng mahabang panahon at sa wakas ay naglakad ng masunurin kay Li Zongyu. Li, naniniwala akong akayin mo ang lahat sa mas magandang buhay. Kaya nagpa siya akong umalis kasama ka. Ang feeling lang ni Chia Haicheng sa team ay matalino siya. Open in Google Li. Kahit anong gawin niya, hindi siya naghihirap. Kaya matapos din niyang piliin na pumunta sa Huaxu Kingdom, maraming tao ang hindi napigilan at pumanig kay Li Zongyu. Sa wakas, sa ilalim ng kanilang panghihikayat, karamihan sa mga tao ay piniling umalis kasama ang rescue ship ng Huaxu Kingdom. Mayroon lamang 5 o 6 na tao na matigas ang ulo na piniling manatili. Nagpadala na ako ng distress signal sa Colombia. Darating talaga sila. This is the power should have. Ang ilang mga tao na naiwan ay pawang mga Colombian, at palagi silang naniniwala na ang Colombian rescue ship ay maglalakbay ng libu-libong milyang dagat upang iwi sila. Matapos subukan ni Li Zongyu at ng iba pa na hikayatin siya na hindi nagtagumpay, wala silang ibang pagpipilian kundi igalang sila. Sandaling nag-isip si Zhang Weiwei at sinabi sa lahat, dahil sasakay tayo sa barko at aalis, iwanan natin ang ilan sa mga pagkain at damit na mayroon tayo para sa kanila. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang karamihan sa mga tao ay agad na umatras at walang gustong tumayo sa harapan. Napabuntong hininga si Chia Haicheng, Weiwei, maganda ang ideya mo. Ngunit hindi pa rin alam kung makakaalis tayo. Sa tingin ko mas mabuting manatiling may pag-aalinlangan tungkol sa barko ng Huaxu Kingdom. At kahit na sumakay sila sa barko, sino ang makakapagsabi kung ano ang gagawin nila sa amin? Mahalagang magtabi ng ilang mga pang-emerhensyang supply sa iyo. Kaya kailangan kong itago ang aking pagkain at tubig para sa aking sarili. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang backpack, at kamukhang-kamukha niya si Gollum na nagbabantay sa Lord of the Rings. Kung sinuman ang dumating upang agawin ito, lalabanan niya sila ng ngipin at kuko. Ang saloobin ni Chia Haicheng ay sumasalamin sa mga iniisip ng karamihan sa mga tao. Bumulong sila bilang pagsang-ayon, at walang sinuman ang handang magbigay ng kanilang sariling mga supply sa mga Colombian na iyon. Ang ilang mga tao ay natuwa at nanunuya. It's none of our business kung ayaw nilang umalis. Lahat tayo ay may sapat na gulang, kaya kailangan nating lumakad sa landas na ating pinili. Si Zhang Weiwei ay walang magawa at tahimik lamang na naitago ang ilan sa kanyang pagkain at sariwang tubig. May ilan ding tao na tulad niya, nag-iwan ng tubig at pagkain. Matapos bilangin ni Li Zongyu ang bilang ng mga taong nagpa siyang umalis, hiniling niya sa kanila na maghintay dito sandali habang hinanap niya sina Zhang Yi at Zhu Yongke. Sa oras na ito, si Zhang Yi at ang iba pa ay hindi idle. Sa mga kasamang mandaragat, may mga may karanasan na agad na nakahanap ng kalapit na mga hot spring. Hiniling ni Zhang Yi sa 2 tripulante na bantayan ang kuweba, habang dinala niya sina Zhu Yongke at Zhu Qier sa hot spring. Ito ay isang mausok na lugar malalim sa ilalim ng lupa. May pool ng bumubulusok na hot spring water na amoy asupre. Masayang sinabi ni Zhu Qier, ang spring water na ito ay napakabuti para sa katawan at nakakagamot din ito ng mga sakit sa balat. May kasabihan pa nga na nakakapagpabata ito ng balat ng mga babae. Tinaas ni Zhang Yi ang kanyang kilay at pabirong nagtanong, ano, gusto mo bang tumambay dito sandali? Namula ang mukha ni Zhu Qier, hindi, sobrang abala ako ngayon, at nahihiya akong mag-aksaya ng oras ng lahat. Naramdaman ni Zhu Yongke na nangangati ang kanyang katawan. Sa barko, ang pagligo ay isang luho. Pagkatapos ng lahat, ang mga mapagkukunan ng sariwang tubig sa barko ay limitado, at lahat ay kailangang gumam. Kahit na siya ay maaari lamang maligo ng mainit 1 beses sa 1 linggo, at hindi ito maaaring tumagal ng higit sa 10 minuto sa bawat oras.
Kaya nang makakita siya ng napakagandang hot spring, nakaramdam siya ng pangangati sa buong katawan at gusto niyang tumalon at maligo. Gayunpaman, kung alam niya na ang limitadong paggamit ng mga mapagkukunan ng tubig ay limitado sa kanya lamang, malamang na siya ay asar hanggang mamatay. Tunay na limitado ang mga mapagkukunan ng sariwang tubig sa mga paglalakbay sa karagatan, ngunit ang dami ng tubig na dala ni Zhang Yi ay malayong maubos. Zhang Yi, gusto kong maligo dito. Tinitigan ni Zhu Yongke si Zhang Yi at nagtanong sa mga mata na ayaw tumanggi. Hinawakan ni Zhang Yi ang kanyang baba at binalak na ibalik ang mainit na tubig sa bukal. Ngunit ang pagbababad sa mainit na bukal ay magiging ganap na walang kabuluhan kung wala ito sa ganitong uri ng kapaligiran. Kaya tumango siya, sige, dito muna tayo mag-shower. Matapos makuha ang tango ni Zhang Yi, tuwang-tuwa sina Zhu Qier at Zhu Yongke. Hiniling ni Zhang Yi ang ilang tripulante na magbantay sa labas habang nakababad siya sa hot spring sa loob. Mayroong ilang mga bukal sa mainit na bukal. Humiling si Zhu Yongke kay Zhang Yi ng bath towel at pagkatapos ay tumakbo sa ibang lugar. Natural, si Zhang Yi at Zhu Qier ay magkasamang tumatambay para magkayakap sila sa likod ng isa't isa at iba pa. Don't tell me, matagal nang wala sa hot spring si Zhang Yi. Ang huling beses na natatandaan niya ay 1 taon na ang nakalilipas ng siya, at ang ilang mga kasamahan mula sa kumpanya ay nagpunta sa isang group trip sa isang hot spring bath. Kapag iniisip ang nakaraan, hindi mapigilan ni Zhang Yi na maging emosyonal. Ang mga kasamahan at kaibigang iyon ay namatay na sa apokalipse. Buti na lang at may ibang tao sa tabi niya ngayon. Halimbawa, si Zhu Qier, siya at si Zhang Yi ay magkasamang nakahiga sa pool, nag-enjoy sa PC. Ang pakiramdam ng bawat kalamnan na nakaka-relax ay napaka-komportable. Alam ng sinumang mahilig maligo na ang pinakamagandang oras para maligo ay sa malamig na taglamig. Ang mas malamig sa labas, mas mabuti. Kung mas malamig ito sa labas, mas komportable itong magbabad sa isang mainit na bukal. Pumunta si Li Zhongyu kay Zhang Yi at nalaman niyang naliligo si Zhang Yi, kaya masunurin siyang naghintay doon. Makalipas ang mahigit kalahating oras, natapos ng maligo si Zhang Yi. Kung ibabad mo ang bagay na ito ng mahabang panahon, ang iyong ulo ay mahihilo. Sumigaw siya patungo sa kuwebang katabi niya, malapit na, oras na para bumalik. Sabi ni Zhang Yi habang umiinom ng watermelon juice sa kamay niya. Ang pagbababad sa mga mainit na bukal at pag-inom ng inumin ay malaking kasiyahan din sa buhay. Ngunit pagkatapos ng ilang beses na pagtawag, walang sumasagot mula sa kabilang linya. Nag-aalalang sumimangot si Zhu Qier, namatay ka ba dahil sa bula? Nang makita ito, sinabi ni Zhang Yi sa kanya, pumunta ka at tingnan. Labis na nagulat si Zhu Qier, at medyo naguluhan siya sa ugali ni Zhang Yi bilang isang maginoo. Ngumisi si Zhang Yi, ayoko lang ng gulo. Kung titingnan ng isang binibini na may espesyal na katayuan tulad ni Zhu Yongke ang kanyang katawan, maaaring mapakinabangan siya. Maihahambing ito sa mga tram-idiot noong araw. Sasabihin sa iyo ng mga tao na ikaw ay isang tulala, ngunit wala kang lugar upang mga tuwiran. Agad na naunawaan ni Zhu Qier ang ibig sabihin ni Zhang Yi at pumunta siya para hanapin si Zhu Yongke. Pagkaraan ng ilang sandali, lumakad si Zhu Qier, inalalayan si Zhu Yongke na namumula ang mukha. Mukhang nasobrahan siya at tumaas ang dugo niya. Ngunit nang makita niya si Zhang Yi, sumilay sa kanyang mga mata ang sama ng loob. Malinaw na binigyan siya ng pagkakataon, ngunit hindi kinuha ni Zhang Yi ang pain. Ano pa ang magagawa niya? Tara na. Hindi nagpahayag ng labis na pag-aalala si Zhang Yi, malamig lang ang sinabi niya, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas. Nang makita ito, itinikom ni Zhu Yongke ang kanyang mga pilak ng ngipin. Hindi nagtagal, nakilala nila ang mga mula sa koponan ni Li Zhongyu. Dahil survivor sila sa Yanliu Island, tawagin natin silang Yanliu Group. Tumingin si Zhang Yi at nakita ang ilang pamilyar na mukha. Hindi naman sa kakilala niya. Ngunit sa mga taong ito, mayroong ilang mayayamang negosyante mula sa Huaxu Kingdom at maging ang mga lokal na opisyal mula sa Tianhai City. Nakita sila ni Zhang Yi sa Rie. Pag-isipan mo ito. Ang mga maaaring pumunta sa isang isla sa karagatan para sa isang bakasyon ay dapat magkaroon ng ilang mga mapagkukunang pinansyal. Paano magkakaroon ng ganoong oras at pondo ang mga ordinaryong tao? Sa sandaling ito, biglang narinig ni Zhang Yi ang isang nasasabik na tunog. Si Alice? Ikaw si Alice? Sa agos ng bato, tuwang-tuwa na tumakbo palabas si Sunuansi at dumiretso sa Zhu Yongke. Senior, naaalala mo pa ba ako?
Tumingin si Zhu Yongke sa batang babae sa kanyang harapan, nag-isip sandali, at gulat na sinabi, "Ikaw ba si Lisa? Nandito ka?" Nanginginig ang katawan ni Sunuan Si sa pananabik. "Senior, nakakatuwang makita ka rito. Miyembro ka rin ba ng rescue team?" Hinaplos ni Zhu Yongke ang kanyang buhok, tumango at nakangiting sinabi. "Ang tiyuhin ko ang taong namamahala sa rehiyon ng Jiangnan ng Huaxu Kingdom. Sa pagkakataong ito, pinangunahan namin ng isang kaibigan ang isang team para iligtas ka." Dinilat ni Sunuan Si ang kanyang mga mata at labis na nasasabi. "Oh my goodness! This is really great. I feel much more at ease kapag nandito ka, senior sister. Natakot ako noong una, hindi ko alam kung sino ang darating. Pero kung nandito ka, sigurado ako." Si Sunuan Si, tulad ni Zhu Yongke, ay parehong nag-aral sa RNT. Siyempre, hindi ito nakasalalay sa mga grado, ngunit sa mga lugar na nakuha sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pondo. Sa mga pagkakakilanlan na tulad nila, lahat sila ay may kanya-kanyang mga lupon sa Colombia, at hindi nakakagulat na kilala nila ang isa't isa. Masasabing hindi rin maiiwasan. Pagkatapos ng lahat, kahit saan sila pumunta, ang mga tao ng Huaxu ay nakasanayan na manatili sa mga grupo. Nagtaas ng kilay si Zhang Yi ngunit hindi ito isinapuso. Hiniling niya sa mga tao na bilangin ang bilang ng mga tao, at pagkatapos ay sinabi sa kanila, "Bago kita alisin, kailangan ko munang ideklara ang aking disiplina." Pagkadating ng lahat, ipinaliwanag muna ni Zhang Yi sa kanila ang disiplina sa barko. Pagkatapos sumakay sa barko, ipapamahagi ko ang mga kinakailangang pagkain at sariwang tubig sa lahat upang matiyak ang iyong kalagayan sa pamumuhay. Ngunit kailangan mong sundin ang lahat ng aking mga utos ng walang kondisyon. Of course, I will not ask you to kill people, set fire, or sell your body. Pero at least walang manggugulo sa akin sa dagat. Dahil marami kaming oras, lakas at mapagkukunan sa paglalakbay na ito. Bukod dito, maraming mga panganib sa pag-navigate sa dagat. Halimbawa, ang mga halimaw sa dagat, pirata, at masamang panahon. Inilagay ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mahigpit na sinabi, "Hinding-hindi ko kukonsintihin ang anumang pag-ugali na magdudulot ng kaguluhan para sa akin. Kung sinuman ang mangahas na masaktan, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, itatapon ko siya sa yelo pumunta sa dagat." Ang mga nakakatakot. Ang rescue team mula sa Huaxu Country ay hindi makatao. Talagang sinabi nila ang mga bagay na yon sa aming mga naapektuhan ng sakuna. Well, nagsisimula na akong magsisi ngayon. Sinabi rin ni Sunuan Si kay Zhu Yongke, "Napakatakot nitong miyembro ng team mo. Wala kang pakialam sa kanya, paano ka makapagsalita ng ganito? Hindi ba ito makakaapekto sa imahe ng Huaxu Kingdom?" Gusto rin ni Zhu Yongke na iligtas ang mukha sa harap ng kanyang mga kaeskwela, kaya sinabi niya, "Lagi naman siyang ganito, tinatamad akong magsalita tungkol sa kanya." Sa puntong ito, tila sinusubukan niyang ayusin ang kanyang sarili, at nagpatuloy, "Ngunit ginawa rin niya ito upang matagumpay na iligtas ka. Kaya dapat kang makipagtulungan sa kanya." Nakikinig sa mga bulungan ng lahat, mahinang umiti si Zhang Yi, "Huwag mong sabihin na hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Kung may mag-iisip na ako ay mapang-uyam at hindi mabait, maaari mong piliing manatili ngayon. Piliin N." Nagkaroon ng maraming talakayan sa gitna ng karamihan. Makikita sa kanilang mga mukha na labis silang hindi nasisiyahan sa inasta ni Zhang Yi at nag-aalala sa kanilang buhay pagkasakay sa barko. Pero walang piniling bumitaw. Kung tutuusin, kung nanatili sila, malamang namamatay sila. Walang makakasiguro kung may darating na pangalawang barko sa isla. Nang makitang walang opinyon ang lahat, nagpatuloy si Zhang Yi, "Ngayon, mangyaring ibigay ang lahat ng mga armas at kagamitan sa komunikasyon sa iyong katawan. Sa partikular, hindi ka pinapayagang magtago ng mga armas sa iyong katawan. Ang mga baril, bala, fruit knives, kahit nail clippers ay hindi pinapayagang itago ng pribado." May sarkastikong nagtanong ang isang tao sa karamihan, "Paano kung mahaba ang mga kuko mo at gusto mong putulin?" Ngumiti si Zhang Yi at pinikit ang kanyang mga mata, "Pwede mong ipahid sa sahig." Nagmamadaling sinabi ni Li Zhongyu, mangyaring maniwala sa mga taong ipinadala ng kaharian ng Huaxu. Nandito sila upang iligtas tayo. Sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa kanila makakaalis tayo sa lugar na ito ng mga multo. Ang mga tao ng Yan Liu Group ay nag-aatubili, ngunit ibinigay pa rin ang lahat ng mga armas at kagamitan sa komunikasyon sa kanilang mga kamay.
Pagkatapos ng koleksyon na ito, higit sa 100 baril ang nakuha, ngunit wala ng maraming bala. Mayroon ding mga kutsilyo, bakal at iba pang gamit. Ngunit naiintindihan ni Zhang Yi na kung talagang gustong lumaban ang mga tao, kahit ano ay maaaring maging sandata. Sinusubukan lamang niya ang kanyang makakaya upang maiwasan ang grupong ito ng mga taong naghahanap ng kanilang sariling kamatayan. Si Zhang Yi ay hindi nag-aalala na sila ay nagdudulot ng gulo sa dagat, galit lang siya sa gulo. Sa oras na ito, lumapit si Che Haicheng kay Zhang Yi, tumango at yumuko. Ang ginoong ito, ang pangalan ko ay Che Haicheng, mula sa sila. Maraming salamat sa pagdating upang iligtas kami, mangyaring tanggapin ang aking paggalang. Habang nagsasalita siya, yumuko siya ng 90 degree kay Zhang Yi na may napakahusay na paggalaw. Tumingin si Zhang Yi at napagtanto na nasa tamang landas ang matandang ito. Ay! Tumango lang siya at hindi na nagsalita pa. Hindi gusto ni Zhang Yi ang ganitong uri ng Philistine guy, ngunit hindi niya masasabing galit siya sa kanya. Dahil laging madaling makisama ang mga ganyan sa lipunan. Kung may kailangan akong gawin, sabihin mo sa akin. Ikaw ang aking tagapagligtas, at ang buhay ko ay sa iyo na mula ngayon. Walang pagod na binigay ni Che Haicheng si Zhang Yi, at habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay naging basa-basa at siya ay lumuha. Mahinahon lang na sinabi ni Zhang Yi, alagaan mo lang ang sarili mo at huwag mo akong guluhin. Mahigpit kong susundin ang iyong mga tagubilin. Pagkatayo ni Che Hai, lumingon siya sa iba pa sa Yanliu Group at sumigaw ng malakas, mabuhay ang Huaxu Kingdom. Mabuhay Zhang. Not to mention, ilang kaibigan ni Che Haicheng sa Yanliu Group ang talagang sumigaw ng malakas. Yung iba parang naiinis nung nakita nila ito. Ngunit may mga tao rin na lumapit upang matuto mula sa kanya at nagsimulang purihin si Zhang Yi ng sunod-sunod. Ang aming kayamanan at buhay ay ipinagkatiwala sa iyo. Mangyaring ibalik kami ng buhay. Ikaw ang aming tagapagligtas, ang anghel na sinugo ng Diyos. Isang rainbow fort ang dumating kay Zhang Yi ng libre. Mahigit 1 oras na ang nakalipas, gumagawa pa rin sila ng mga nakakainsultong komento tungkol sa rescue team ni Huaxu na nagrereklamo kung bakit hindi ito mga tao mula sa Colombia at iba pang mga bansa. Hindi ito pinansin ni Zhang Yi. Dahil naiintindihan niya ang pagkakakilanlan ng grupong ito ng mga tao. Sila ay karaniwang mga opisyal o mayayamang negosyante mula sa iba't ibang bansa na pumupunta para magbakasyon, pati na rin ang kanilang mga pamilya. Wala siyang gaanong pagmamahal sa mga taong ito at walang pakialam sa kanilang pambobola. Ngunit para sa mga taong tulad ni Che Haicheng, ang paggawa nito ay napakahalaga. Gaano man kalamig ang ugali ni Zhang Yi sa kanila, hindi sila magsisikap na pasayahin si Zhang Yi. Ang mga salita at dignidad ay walang halaga sa panahong tulad nito. Ngunit posibleng dahil sa pagkamit ng pabor ni Zhang Yi, maaari siyang magkaroon ng pagkakataong mabuhay sa isang kritikal na sandali. Lagi silang matalino. Bago umalis, tinanong ni Zhang Yi si Li Zhongyu, nandito ba ang lahat? Napabuntong hininga si Li Zhongyu, may ilang mga tao na tumatangging umalis. Lahat sila ay mga Colombian at naghihintay pa rin sa Colombian Rescue Team na bawiin sila. Tumango si Zhang Yi, naku. Kalimutan mo na lang kung ayaw nilang sumama sa atin. Lagi kong nirerespeto ang opinyon ng ibang tao. Nang magsalita siya, bahagyang sinulyapan niya ang mga crew na nasa tabi niya, at 2 beses na winalis ang kanyang leeg gamit ang kanyang kanang kamay na parang walang nangyari. Nang makita ito ng 2 tripulante ay agad nilang naintindihan. Ang lihim ng pinagmulan ng Diyos ay ganap na hindi pinahihintulutang maihayag. Hindi banggitin ang mga Colombian. Isang grupo ng mga tao ang umalis sa kuweba. Sa kanilang pag-alis, ang mga piniling manatili ay tumingin sa bakanteng kuweba at biglang nakaramdam ng matinding takot sa kanilang mga puso. Matagal silang nag-alinlangan, ngunit sa huli ay nagpasya silang manatili at hintayin ang rescue ship ng kanilang bansa na Sun. Nagulat ang ilang dayuhan dahil nakita nilang ang mga tripulante ang umalis at bumalik. Ano bang problema mo? Ngumiti ang 2 tripulante at inilabas ang kanilang mga natahimik na pistola at maya-maya ay may biu-biu na tunog sa kuweba. Si Zhang Yi at ang iba ay umalis sa kuweba at nagtungo sa daungan. Maya-maya naabutan ng 2 crew. Pasensya na, pumunta lang kami para magpahinga. Sinulyapan sila ni Zhang Yi at pagkatapos makipag-eye contact, alam niyang tapos na ang bagay. Bumalik ka sa team. Bumalik ang 2 sa team. Ang tanda na ito ay nagbulong-bulungan ng ilang tao sa kanilang mga puso.
Halimbawa, tila may nahulaan si Ma Wenzheng. Pero hindi siya nagsalita, dahan-dahan lang umiling. Magpatuloy patungo sa daungan. Hindi napigilan ng mga tao sa Yanliu Group na matakot nang makita ang mga sirang bangkay sa daan. Pawang sariwa ang mga katawan na ito. Paano sila namatay? Hindi maiwasang magtanong ni Marvin Zeng. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, pinatay ko siya. Nagmamadaling pinuri ni Che Haicheng, magaling, ang mga taong ito ay tiyak na may masamang hangarin. Ang papatayin ng matapang na si Emie Zhang at ang kanyang mga tauhan ay lubhang kasiya siya. Lumakad si Sun Wanzi sa tabi ni Zhu Yongke, umaasa sa kanyang relasyon kay Zhu Yongke at sa kanyang pagkakakilanlan bilang kanyang sariling ama, palagi siyang may mapagpakumbaba na ekspresyon sa kanyang mukha. Maging si Zhang Yi ay itinuring niya bilang ang taong inutusang iligtas ang kanyang munting prinsesa. Nang makita ang napakaraming bangkay sa lupa, namutla siya sa takot at patuloy na tinatakpan ang kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang sabihin kay Zhang Yi, hindi mo ba naisip na magiging malupit na patayin sila? Saglit na natigilan si Zhang Yi, kumunot ang kanyang mga kilay, at tinitigan niya ang mukha ni Sun Wanzi sa nakakatawang paraan. Mga tulisan sila, naawa ka ba? Umiling si Sun Wanzi, hindi sila mga bandido. Sila ay isang grupo lamang ng mga mahihirap na tao na nagsisikap na mabuhay. Noon, sinusubukan nilang mabuhay, pero ngayong nandito ka na, halatang may pagkakataon kang kunin sila. Bakit kailangan mo silang patayin? Tinitigan ni Sun Wanzi si Zhang Yi ng matuwid, dapat kitang punahin. Ang gagawin mo ay lubos na makakaapekto sa internasyonal na imahe ng Huaxu Country. Ang mga salita ni Sun Wanzi ay nagpatigil kay Zhang Yi. Nakipag-chat siya kay Zhu Yongke habang nasa daan, at alam ni Zhang Yi kung sino siya. Galing ka ba sa bansang Huaxu? Tinitigan siya ni Zhang Yi at malamig na nagtanong. Hindi sinasang-ayunan ni Sun Wanzi, kahit papaano ang henerasyon ng aking ama ay nanirahan sa lupaing iyon at gumawa ng mga natitirang kontribusyon sa lupaing iyon. And I am criticizing you from a humanitarian perspective. Wala itong kinalaman sa kung saang bansa ako galing. Tumaas ang sulok ng bibig ni Zhang Yi. Alam ng sinumang nakakakilala sa kanya na magiging kawawa ang babaeng nasa harapan niya. Contribution. Haha, anong tampo ng henerasyon ng tatay mo? Lumapit si Zhu Yongke at sinabi kay Zhang Yi, kalimutan mo ito, huwag kang makipagtalo sa kanya. Siya ay hindi kailanman nagdusa ng anuman mula noong siya ay bata at hindi pamilyar sa mundo. Sumandal siya sa tenga ni Zhang Yi at sinabing, sinampal niya pa ang sarili niya tungkol sa yaman ng kanyang pamilya sa internet noon. Napakatangang babae, bakit mo siya pinapahalagahan? Malamig na sinabi ni Zhang Yi, ayaw ko sa mga taong nakatayo at nagsasalita ng walang sakit sa likod. Si Sun Wanzi ay nangangaral pa rin ng kanyang sariling mga ideya ng matuwid. Noong nag-aaral ako sa Colombia, tutulungan ko ang mga walang tirahan at gutom na mga batang Aprikano taon-taon. Naniniwala ako na ang mga tao ay dapat magkaisa at mabait sa isa't isa sa halip na mapuot sa isa't isa. Ibinaba niya ang kanyang mga mata ng malungkot. Maaaring hindi ito madaling maunawaan ng mga insik. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa Huaxu ay karaniwang makasarili at hindi sensitibo. Ang kasintahan ni Li Zongyu na si Zhang Weiwei ay hinila ang kanyang manggas at sumimangot, huwag kang magsabi ng ilang salita. Huwag mag-generalize. Matigas na itinaas ni Sun Wanzi ang kanyang liig, ngunit ito ang nakita ko. Tinuro niya si Zhang Yi, tingnan mo, napakalayo niya. Bakit kailangang gamitin ang pagpatay para malutas ang problema? Sa loob ng mahabang panahon, naisip ni Zhang Yi na ang tinaguriang banal na ina at ang karamihan ng mga idiot ay umiiral lamang sa internet at mahirap na makatagpo sa katotohanan. Ngunit ngayon, nabuksan ang kanyang mga mata. Hindi maintindihan ng utak niya kung paano nabubuhay ang ganoong tao sa mundo. Malamang dahil sa sobrang dami ng Sanlu milk powder noong bata ako. Hindi siya tumugon sa mga salita ni Sun Wanzi, ngunit sinabi lamang, tara at tingnan muna natin ang kalapit na lugar. Habang nagsasalita siya ay nag-iba siya ng direksyon at sa halip na tumungo sa daungan ay naglakad siya sa ibang direksyon sa isla. Nagmamadaling nagtanong si Li Zongyu, Zhang, saan tayo pupunta? Sinabi ni Zhang Yi, ang pugad ng mga kontrabida na ito. Saglit na nag-isip si Li Zongyu at biglang napagtanto, gusto mo bang kolektahin ang kanilang mga supply? Totoo na ang mga supply ay madaling kulang kapag naglalayag sa karagatan. Akala nila ay kukunin ni Zhang Yi ang pagnakawan, kaya lahat sila ay sumunod sa kanya nang hindi masyadong nag-isip.
Habang nasa daan, nakaramdam ng pananabik si Sun Wanzi nang makita niyang hindi pinabulaanan ni Zhang Yi ang kanyang mga sinabi. Akala niya alam ni Zhang Yi ang kanyang pagkakakilanlan at natatakot siya sa kapangyarihan ng kanyang ama at maaari lamang niyang lunukin ang kanyang dalit. Kaya mas mahinahon siyang nagsalita. Sa totoo lang, marami talagang problema sa bansang Huaxu. Ang malaking populasyon nito ay humahantong din sa pangkalahatang mababang kalidad. Well, I don't mean any sarcasm in this. I am just commenting rationally, neutrally and objectively. Kung hindi dahil dito, hindi na ako pinapunta ng tatay at nanay ko sa Jelonwea simula pagkabata ko para mag-aral sa Ledi. Kung babalik ako sa pagkakataong ito, sa tingin ko, kailangang baguhin ang pananaw ng mga tao sa lugar na yon. Naku, pero baka nasayang lang ang effort. Sinubukan niyang maliitin si Huaxuguo, sinusubukan niyang patunayan na tama siyang umalis at ipakita ang kanyang pagiging maharlika. Si Zhang Yi ay may panunuya sa kanyang mga labi at walang sinabi, tahimik na naghihintay ng isang bagay. Maya-maya, nakarating na sila sa base camp ng dating gang ng mga kontrabida. Isa rin itong kuweba, ngunit hindi ito nasa ilalim ng lupa. Noong una silang dumating sa labas, ang mga ekspresyon ng lahat ay nagbagunan. Ang lupa ay natatakpan ng itim na dugo at mga buto. Malinaw ang mga iyon ay mga buto ng tao. May laman at dugo pa nga sa kalansay na hindi naalis. May malaking chopping board sa pintuan ng kuweba, at ang mga palakol at palakol dito ay naglalabas ng lubhang nakasusuklam na amoy. Pumasok ka sa loob at tingnan mo. Si Zhang Yi ay nakasuot ng unipormeng pangkumbat at may maskara para hadlangan ang amoy, kaya hindi siya nag-alala at mumiti pa at inanyayahan ang lahat sa loob upang tingnan. Sinabi ni Li Zhongyu, ang mga supply ay dapat na nakaimbak sa loob, tayo ay pumunta at hanapin ang mga ito. Ito ay para din sa ating mga paglalakbay sa hinaharap. Pinisil ni Sun Wanzi ang kanyang ilong at sumigaw, bakit gusto mong pumunta tayo dito? Hindi ba pwedeng ikaw na lang ang maghanap? Inip na naglakad si Zhang Yi at hinawakan ang kanyang mahabang nakapusod. Gumamit ng labis na puwersa si Zhang Yi kaya napaluha si Sun Wanzi sa sakit. Ah! Masakit, 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 bitawan mo, hinihila mo ako hanggang mamatay. Nakangiting sabi ni Zhang Yi, hindi ba sinabi mo sa akin na maging mabait at mapagbigay noon? Halika, halika, ipapakita ko sa iyo kung sino ang pinatay ko. Nakita mo na ba itong mga buto? Ano ito? Nasa loob ang main dish. Kinalagkad niya si Sun Wanzi sa kuweba ng walang paliwanag. Ang baho sa loob ay gusto nang sumuka. Gusto siyang hikayatin ni Zhu Yongke, ngunit nang makita niya ang malamig na mga mata ni Zhang Yi, natakot siyang humakbang pasulong. Matapos makapasok sa kuweba, direktang itinapon ni Zhang Yi si Sun Wanzi sa lupa. Napaluha si Sun Wanzi, pinisil ang kanyang ilong at gustong magmura. Ngunit nang tumingala siya, sa sobrang takot niya ay napasigaw siya. Sa loob ng kuweba, may mga bangkay na nakasabit kung saan-saan. Sa apokalipse, ang pagkain ay napakahalaga, at sila ay nag-atubili na sayangin ito. Ang bangkay na may balat ay nakasabit sa dingding, ang mga kamay nito ay tinusok ng mga kawit na parang trotters ng baboy. May mga tali ng mga ungol na nakasabit sa mga lubid sa dingding. Malaki ang bituka nila, ngunit mukhang mas mataba sila kaysa sa bituka ng baboy. Ang mga binalatan na balat ay pinatuyo sa lupa at ginamit bilang damit para sa pagpainit. Ilagay ang inilabas na dugo sa isang palanggana para gawing tofu ng dugo. Ang lahat dito ay parang purgatorio sa lupa. Halos lumabo ang mga mata ni Sun Wanzi, ang tanging nagawa niya ay ang mapaungol ng desperadong. Napaatras siya na parang baliw, ngunit hindi sinasadyang napasok ang isang kamay sa malambot at basang bagay. Dangdang! Tumingin si Sun Wanzi at napagtanto na natumba niya ang isang wash basin, at ang lahat ng tubig sa imburnal ay umagos palabas at tinakpan ang kanyang katawan. Namilog ang dalawang mata at nakatitig sa kanya ng blanko. Ano? Malapit nang bumagsak si Sun Wanzi. Bagamat pagkatapos ng katapusan ng mundo, nakaranas sila ng maraming kalunos-lunos na bagay sa Yanliu Island. Ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong impyerno sa lupa. Nakangiting tanong ni Zhang Yi, tingnan mo, ito ang mga pabrika ng pagkain para sa mga taong sinabi mong dapat tratuhin ng bukas palad. Sa tingin mo ngayon ay ang mga taong iyon ang nakakaawa, ngunit ang mga taong ito na nakabitin sa dingding ay nakakaawa. Nga pala, baka may mga kaibigan mo sa mga taong ito.
Hanggang dito na lamang ulit mga bossing, sa mga hindi pa nare-subscribe ay mag-subscribe na po kayo para maisakatuparan ko na ang aking misyon ng kaahon sa buhay katulad ng isang Sigma Male na wala munang babae, focus sa work, pagpapamacho at pagiging astig, pero kahit ganun, mas gusto ko pa rin ang magkaroon ng isang pambihirang system. Parang kabangon na ako mula sa panloloko ng aking kasintahan, haha, ay Global Freeze nga pala ang title nito. Zgangi ang pinakamalakas na mas overpower pa kay Son Goku.